yung buhok. Tingnan yung buhok. Ayan. Should I wear necklace? Mandelikato. Kasi parang... Wala! Kahit anong sabihin nila. Ano gagawin? Gagawin dapat ako. Nakalimutan ko yung gagawin ko. Ah, okay. Nalagay ako ng kwintas. Kasi parang feeling ko may kulang sa suot ko ngayon. Well, dito lang naman ako sa bahay. Pero alam mo yun, parang gusto ko ng kwintas. Or... kwintas? Yeah, kwintas na lang. Let's... ito na lang. Itong kwintas na binigay sa akin ng best friend ko. Ito yung suotin ko. Kasi feeling ko talaga may kulang sa suot ko ngayon. Ito na lang. This is actually from Queenie eh. Pero, let's try to wear this. Ay, hindi pala no ano. Hi! How are you guys? Are you guys doing good? Nakakain ba kayo sa tamang oras? Ano pa ba? Grabe yung kaba ko sa bagong vlog. Actually, sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog ko, bakit di pa kayo nanood ng vlog ko? Hindi, legit talaga yung kaba ko nun, promise. Sobrang legit yung kaba ko dun sa part na, syempre malay mo magasgasan ni Queenie yung ano, o magasgasan ng best friend ko yung kotse, diba? So, wala naman tayo pang palit dun. So, talagang sabi ko sa kanya, if hindi mo aayusin, mayayari ka. Love your necklace. This is actually from my best friend. Ito yung gift niya sa akin nung Christmas. So, tinanay ko lang ulit kung bagay. So, bagay naman siya. So, oh, what if let's wear gold? Ay! What if let's wear gold necklace? Itong gold necklace na to, galing din kay Queenie. Kasi parang it's been a while since I used this one. Sobrang tagal na. Isuot mo lang. Ito siya. Diba like, kung titingnan nyo, anong mas bagay sa akin? Silver or gold? Like, I know. Silver. Actually, silver. Alam nyo ba? Di ba nagpaano ako? Call this? Color analysis ako sa Korea, di ba? Tapos, turned out bagay sa akin both gold and silver. Kaso, nung sinuot ko yung gold, parang hindi naman ata bagay sa akin yung gold. Pero sabi nila, you have to invest on something na magiging okay yung presyo sooner. So, itong mga gold ko na to, bigay lang sa akin ng best friend ko yan. Kasi nga, di ba, siya, from Dubai pa siya. So, itong mga gold na to, na meron ako, yun lang yung sinusuot ko. Kasi, bigay. Pero usually, silver talaga. Parang feeling ko kailangan ko na magpagupit. Talaga. So, parang, hindi na siya given. Diba? Kailangan ko na magpagupit. Ako ang bagay sa'yo. Alam mo yan. Tapos, ayun, yun lang yung mga
Actually, I do have golden na watch. Pero again, hindi ko nga alam kung babagay sa akin yung gold or hindi. So, wala tayong choice. Kundi silver. Kaya alam nyo, talagang, ano na ako ngayon more on white gold, silver accessories, mainly white gold. Kasi, sabi nga nila, dapat mag-invest ka sa mga bagay na magdo-double yung price sooner. So, as someone na mahilig sa mga jewelries, white gold talaga yung gusto kong kinokollect. Actually, itong mga white gold ko na to, dati ko pa siya kinokollect. Sobrang dati pa. Like legit. Char. Papa si hanggang comment ka lang ba dyan? Hindi ka na magpapakita sa akin? Last year pa natin sinasabi magkikita tayo Ngayon hindi na tayo magkikita. Tsaka alam mo ba, Papa si inaaway ako ni Daddy V kagabi. Yun. Yeah. Hoy, may nag-comment. Alam nyo, lahat ng makikita ko talaga na arte mo. Yes, I know. Alam ko pong maarte po ako. Buti nga ako maarte Like, alam ko yung maarte ako. Alam ata ng buong sambayan ng Pilipino, mainly sa Team Bardagulan World, na ako talaga ang pinaka-maarte. So, wala naman po ako dapat i-hide doon kasi maarte po talaga ako. Galing mo sumayaw sa'yo. Oh, Papa C, thank you so much. Mana ako sa'yo. Alam mo namang mana ako sa'yo, di ba? Kanina pa ba ako magmamana? Ha? Kundi sa aking Papa C lang. Kasi sabi ko sa'yo, we have to see each other na. Diba? Like, tsaka alam nyo ba, it's good na laging maarte in a good way Okay lang naman kasi I like pinning comments yung mga SA. Gustong-gusto ko yan kasi gusto ko silang asarin. Diba? True I miss you, Papa C. Di na nga tayo nagla-live. Ay, di na nga tayo nagkita sa personal. Di pa tayo magla-line sa live. Kailan ka ba magla-live? Cause miss ka na ng anak mo. Lagi na lang si Daddy V nakakasama ko, nakakasawa. So, ayun. Parang ayoko mag-necklace. Parang medyo... How's my day? Alam nyo ba, etong araw na to, nakakapagod siya in a good way. Why? Kasi, ayoko muna sabihin. Siguro, basta, may pinagkakaabalahan ako ngayon, bukod sa live, which is ngayon, may pinagkakaabalahan ako ibang bagay. At isa na rin doon yung pag-vlog ko, pagpo-focus ko sa pag-vlogging era ko, bukod pa doon. And I want this, may pinasok kasi akong bagay na ayoko mo nang sabihin. Aside from me doing and laying my merch, yes po, magkaka-merch tayo. Kaya, alam nyo na yan. You know the drill, guys. Alam nyo na yan. So, ano ba? Ayun, maraming nangyari ngayong araw. Sobrang daming nangyari. Nag-pack ako ng orders. Ayoko na. Sige, sabihin ko na kasi. Hindi, may pinasok kasi akong business. And evil eye, sa mga ng evil eye, kalan. Wait lang. Wait. Mamaya mag-i-evil eye nyo ako Yan. Evil eye. 11.
Okay, so ayun, may pinasok kasi akong online business. Kasi feeling ko kasi, this is actually the time na kailangan ko nang pumasok sa business industry. So, pinasok kami ng kuya ko ng business na online business, small business lang naman siya. And sabi ko, ito yung pagtutuunan ko ng pansin. So, gladly, okay naman siya as of today. So, sana bukas or sa mga sunod na araw mas maging okay siya. Evil Eye. So, ayun, yun lang naman yung mga bagay na pinapasok ko ngayon. Bukod sa nagpo-focus na ako sa vlogging. Aside from vlogging, ito ang business. So, yeah, kailangan natin kumayod this year kasi marami tayong gusto sa buhay. Marami tayong kailangan patunayan sa buhay. So, yeah. Okay, evil eye sa mga nang evil eye, pero lalo sa mga tahol ng tahol dyan, evil eye kayo. Kala nyo. So yun, marami akong gustong gawin talaga sa buhay ko this year. And isa na doon is yung makapasok ako sa business industry. Makapasok ako sa business na gusto ko at kaya ko. So, thank you so much po sa mga nagsasubscribe po dyan. Thank you so much. 1M like ba to ulit? Alam nyo, hindi ko kayo pinupush na mag 1M like, pero siguro kung kaya nyo i-1M, go lang naman. I will forever appreciate it, yung pagkakaroon nyo ng 1M na goal, ng likes, nito, ganyan. So, thank you so much po. Ayun. Sabi ko kasi, di ba makawala naman si Queenie, kala mo naman na ano. Hindi, di ba umuwi na si Queenie sa Dubai. So, instead of me magtago sa lungkot, kasi nalungkot talaga ako, like iba yung sepangs, sobrang iba talaga yung sepangs ko kapag umaalis si Queenie. Akala ko nga, nung hinatid ko na siya last time, akala ko hindi na ako iyak, hindi na ako malulungkot, kasi feeling ko I'm used to it na every year siyang umaalis. At kapag uwi siya, syempre babalik siya sa Dubai. Yun yung mga iniisip ko. Pero alam niyo yung moment na naandun ako. The moment na hinatid ko siya sa ayoko kasi talaga ng goodbyes eh. Pinaka-ayoko sa lahat ng mga goodbyes, airplane na hinahatid ko yung mga tao sa airport. Ayoko na airport goodbyes talaga. So from that moment, I was like, akala ko okay na, hindi na ako iiyak, hindi na ako magiging emotional. Kasi tanggap ko na sa sarili ko na hindi. Kahit gano'n man katagal yung stay ni Queenie, babalik siya. So, ang ginawa ko, akala ko okay na talaga. Pero alam niyo yung pagbaba ko ng airport, hinag ko siya, grabe yung iyak ko. Sabi ko, hindi pa ba ako masanay-sanay? Kasi, ilang beses ko na ginagawa yun. Pero yeah, sabi ko, knowing Sai Smith, iba, grabe yung sepangs ko sa mga bagay. For example, out of the country lang ako. Uwi na ako niyan. Tapos, sasepangis na naman ako. So, yun yung mga bagay na na-realize ko din, na unti-unti kong na-realize sa sarili ko na, ang bilis kong masepangs. Sobrang bilis kong masepangs sa mga bagay-bagay na akala ko, hindi ako masasepangs. Gets niyo ba ako? So, ayun. Kaya nung moment na hinatid ko si Queenie sa airport, sabi ko, grabe talaga iyak ko. Grabe yung iyak ko talaga. Sabi ko, bakit? Bakit ba kasi ganito lagi? Ba't kailangan ganyan? Pero nakakaintindihan ko naman kasi it's for her future, sa family niya. Kailangan nila yon. Pero sana dumating yung time na hindi na siya uuwi ng Dubai para mag-work, kundi andito na siya sa Pilipinas at magbe-business or magtatrabaho. Yun yung goal namin. And I hope na ibigay yun ni universe this year. This year or maybe next year. Depende kung if opportunity permits. Yeah. I-grab natin yun. So ayun, nung umalis nga si Queenie, grabe na yung lungkot ko. Siguro mga 1 to
3 days after hinatid ko siya. May bata po sa likod. Ay. Ate Ina! Ate Ina! I miss you, Ate Ina! Ate Ina! Ate Ina! Ate Ina! Ate Ina! Ate Ina! Thank you so much po! Thank you so much, Ate Ina. So, yun. Kasi, pansin ng mga bata sa likod. Pag may bata sa likod, huwag nyo nang pansinin. Hayaan nyo na yan. So, ayun. Asan na ba ako? Andito ako malamang. I mean, kasi, ayun, after 3 days. Hi, Ate Ina. I love you, Ate Ina. Ayun, after 3 days, nung sepangs ko, grabe yung lungkot ko talaga. Sabi ko, oh my God, hindi ko kailangan kong, I have to get out of this feeling. So, may opportunity na lumapit sa akin, ginrab ko yun. Tapos, yung opportunity na yun, diba ginrab ko na siya. So, ito na yung ginagawa ko ngayon. So, I hope na maging successful yung mga nangyayari sa atin. Hindi lang sa akin, kundi pati din sa inyo. Kung ano man yung mga pinaplano nyo sa buhay nyo, deserve nyo yan. Okay? So, ayun. And aside from me doing vlogs and creating vlogs din, creating contents din, it's just, step up siya sa akin. Alam niyo kung bakit. Kasi, kailangan ko na magseryoso talaga sa mga ginagawa ko ngayon. Yeah, pero secret naman talaga siya. Gusto ko lang siyang, kung ano yung ginagawa ko. So, kung tatanungin niyo how was my day was so good, so productive, and tomorrow ulit. Ganon. Grind lang tayo sa buhay. So, yeah. Nakaka-proud yung mga taong inuuna ang pangarap para sa pamilya kaysa pangarap para sa sarili. You know, ang pinaka-example niyan is yung best friend ko talaga. Grabe yun. Sobrang grabe. Diba na sobrang proud ako sa kanya kasi si Tito, which is yung papa niya, na papunta niya ng Dubai ng sariling kanina pa, alam mo, etong Cebu na to, nakikita ko na siya sa comments. At hindi talaga siya dumitigil. Alam mo, ikaw, kung wala kang magandang gawain sa buhay mo, manahimik ka na lang. Kasi hindi inuugali ang pagiging tanga. Okay, sorry for the word pero hindi inuugali ang pagiging tanga at papansin. Sobra. Alam mo, I'm so sad. Kasi alam mo kung bakit? Sa ugali ka na nga lang babawi, wala pa. Promise, seryoso. Kaya keep on commenting here because wala akong pakialam. Alam mo, sobrang tuwang-tuwa ako sa'yo. Tuwang-tuwa ako sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi mukha kang tanga. Sorry for the word pero you deserve it. Yeah, watch out. Watch din. I-watch mo din yung sarili mo. Legit, nasaktan ka ba? Nasaktan ka ba, Bu? Nasaktan ko. I'm so sorry. Sorry, pero you deserve it. Really. You deserve it. Ako nananahimik lang ako Ayoko na maging mabait kasi I'm so done of being so mabait. Okay. Pero I'm so sorry you deserve it. Really. You're so... Ay, nako. Nakakaawa ka. Alam mo, siguro, why not na tumulong ka na lang sa pamilya mo? Kasi parang, doon ka na nga lang babawi di ba? And I'm so sure kung pumapasok ka, humingi ka pa ng pera sa magulang mo. I'm so sorry
I'm so sorry. I'm so sorry. Hindi na ako para ano sa inyo. Kasi lagi ko siya nakikita sa comments. Lagi kong nakikita sa comments yan. And, sige, kung pansinan man gusto mo, sige, papansinin kita. Papansinin kita. Gusto mo, ganito na lang. What if lumabas ka sa dummy account mo? Kung matapang ka lang. Kung matapang ka lang naman, pero kasi mukhang hindi ka nga matapang eh. Kasi nga, nasa dummy account ka lang. So see, hindi inuugali ang pagiging tanga, boo. Or baka sanay ka na sa ugali na ganyan. Mukhang sanay ka na. Nakawala na naman ng aso. I know. Alam nyo, itali nyo yung mga aso nyo kasi yung Cebu mukhang may rabies. Mukhang may rabies pa ata yan. Tinan mo, alam mo kung bakit? Sa ugali ka na nga lang babawi, hindi ka pa nakabawi. Alam niyo, tigil-tigilan niyo yung pagko-comment niyo kasi kilalang kilala ko kayo. Kahit ilang beses niyo sabihin na hindi kayo yan, kilala ko kayo sobra. Kayo lang mapapagod. Swear. Tsaka totoo, like if magpapapansin kayo, main account gamitin niyo, parang ama niyo na. Gusto niyo ng ganito, diba? Sige. Sige. Papansinin kita. Pero mas papansinin kita kapag hindi ka sa dami account mo nagtatago. Okay? Alam nyo, guys, ilang beses ko nang pinabayaan yung mga taong sabi ng kung ano-ano sa akin. Ilang beses na ako nagtimpe, ilang beses na akong hindi nagsalita. Pero I think it's about time to put an end sa mga taong walang utak. Until now. For God's sake, 2025 na, wala ka pa ring utak. I'm so sorry for the word kasi punong-puno na ako sa inyo eh. Sobra, talaga. Kung wini-wish nyo na pansinin ko kayo, go, papansinin ko kayo. Pero huwag kayong magtago sa dummy account nyo. Huwag kayong magtatago sa dummy account nyo. Ako nga, in-straight to the point nyo eh. Kayo pa kaya na puro lang kayo tago sa dummy account nyo? Like, bakit natatakot ba kayong i-bombard ng mga totoong sumusupport sa akin? Diba? O, asan ka na? Kasi ang tagal ko na talagang sobrang tagal ko nang nagtitimpi sa inyo. Even yung nanay ko nadadamay na. Palit kaya tayo ng sitwasyon. Ikaw, Bu, kung sino ka mang ob-ob ka, palit tayo ng sitwasyon. Try mong ikaw yung sa sitwasyon ko, tapos yung nanay mo, nagmamakaawa na sa'yo. Natigilan mo na yun kasi ang dami mo nang nakukuwang comments. Yung nanay mo na mismo yung umiiyak sa'yo. Diba? Kaya ako, wag ako. Wag ako. Wag ako. Kaya, sobrang, dami. Anyway, I think they wanna fight. Binigay ko lang yung
deserve na words sa kanya. Kasi, sobrang deserve niya yan. Okay? Ayun. So, change topic tayo. Speaking about dun sa vlog, Speaking dun sa vlog na pinost ko kanina. Speaking of, ayun na yung nag-comment, si best friend, Sweetie Pie. So, ayun. Yun. These people. Tapos sasabihan niyo pa ako na, ito dito, na kiniklear na yung issue, tapos ako pa yung kiniklear na yung issue, tapos ang nangyayari, ako pa daw yung nagsisimula ng fire. Ay nako. Ay nako talaga. Happy birthday, Love Nicholas. Happy birthday po. Hi, Sir Ken. Change topic na sayang na sando mo. Ba't ba ako nagsando ngayon? Hindi ko alam ba't ako nagsando ngayon eh. So, ano bang, magbigay kayo ng topic. Ate Lynn, thank you so much. Try nyo magbigay ng topic. Sorry medyo na yung... Yeah, alam nyo na yun. Hi Chris, do you still remember nung may nagpa-pick sa SM? Yeah, I remember. I remember po. Adeline, thank you po, Adeline, so much. Ayun, anong recent series na pinapanood ko? Ang recent series na pinapanood ko ay which is yung ngayon, binibinge watch ko ngayon, yung Family by Choice. Family by Choice, yun yung pinapanood ko. Sabi din kasi sa akin ni
Sabi din sa akin ni Jinho na maganda rin daw yan, ni Mudeng. So, maganda daw talaga siya. So, binibinge watch ko siya ngayon. Yes. Actually, bago ako nag-start ng live kanina, ano daw? Napanood mo na ba Gossip Girl? Hindi po. Like, hindi ko pa po siya napapanood. Actually, hindi ako nanonood ng mga ganong bagay. Sorry. Yun. So, pinapanood ko muna. Mahilig ako sa K-drama talaga. Sa K-drama ako na nanonood. Yung K-drama yung pinapanood ko. Kaya, yun. Ano pa ba? Aside from K-drama, wala lang masyadong pinapanood. Pero gusto kong panoodin yung Singles Inferno sa Netflix. Yun. Yun yung ano. Yun yung... Yes. I'm so sorry. Balik ako.